you for that, Apple. Oh, galing, no? Grabe talaga si Lord when it comes to blessed. Kay, even pananaw nato imposible, si Lord Jod maghimog posible sa tanan. So, pakpakan nato balik ang Ginoo. Ayan. So, today po, ako ang mag-share sa inyo ng some mga previous mga advices, kung ano yung dapat i-invest, anong dapat ang way of budgeting, tapos paano hindi malubog sa utang. Ayan. Kasi our series for this month is about money, good or evil. And today po, ang i-share ko naman sa iyo, ngayon is from poor to abundance. Ayan, amen. Sino excited dito na mabago ang buhay na maging abundant? Amen. Yeah. So before that, let's pray. Oh, Heavenly gracious, loving Father, again, thank you, Lord, for this privilege that you given us this word, for this kind of fellowship of ours, Lord, na anami tanan diri, save me, Lord, na miski murag ka ulan nun, pero wala ni mo gipabundak ang ulan para abot jud ming tarong dire sa simbahan para kantahan ka, purihan ka, Lord. And today, Lord, we will be talking about how to change our life from poor to abundance. I believe, Lord God, ang mga words mo ay patungkol sa success. Not just success of this world, in the means of wealth, in the means of money, but a success life that comes with your presence sa mga buhay namin. And that relationship with you, Lord God, it gives us, Lord, a true meaning of life that gives us hope about our future. Kasi yun naman talaga, Panginoon, ang reason kung bakit binaba mo ang iyong anak na si Jesus at namatay para sa amin, to have that relationship with you, O God, and to experience that abundance through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya naman, Lord, we are continually seeking you, we are continually praising you, and today, Lord, just open our heart and allow us to have that focus sa mga salitang maririnig namin. Natatagos ito sa aming mga puso at isip at babaunin namin hanggang sa aming pag-uwi. Ito namin ay maa-apply sa aming buhay. Kaya naman, Lord, ako as your speaker today, I pray for your wisdom. I pray for your knowledge, heavenly knowledge, Lord God. At I pray, Lord God, clarity in delivering of your message. Thank you, Lord Jesus. We bring back all the glory and honor to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Yeah. So, again po, ang title ng topic natin today is about poor to abundance. From poor to abundance. At ang main text po natin ay manggagaling sa John 10:10. Ayan. The thief comes only to steal and kill and destroy. But, ito sinabi to ni Jesus, I came that they may have life and have it abundantly. So, ang background po ng text natin ngayon ay, ito po yung nagtuturo si Jesus sa crowd about Him as a good shepherd. But the Pharisee, na nakikinig, ay hirap pa rin paniwalaan si Jesus at ayaw talaga nilang maniwala. Kasi sa totoo lang, ang mga Pharisees po ay makukonsider natin during the time as a bad shepherd. Why? Dahil yung kanilang puso ay hindi naman talaga naka-align kay Lord. And the same way, hindi nila nalilid ang mga flocks or ang Israelites during that time sa Panginoon. Parang more on naging ritual na lang, dapat sundin mo yung mga gantong batas. But si Jesus came para maging good shepherd natin. And syempre, as a good shepherd, siya ang nagli-lead sa atin, sa buhay natin, para magkaroon tayo ng abundant life. At ang ating Panginoon po, hindi lang tayo niligtas ng kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto rin po ni Jesus na pagpalain ang buhay mo. Kasi sa totoo lang, mayaman po si Lord.
Sino naniniwalang mayaman si Lord? Yes. Kasi He owned this world. He owned the universe, the heaven, the earth, no? Ganun kayaman ang Panginoon. Kasi siya naman talaga ang nag-create ng lahat. And to tell you po, no, that our God is the God of abundance. He is the source of all. Ang pangako niya sa atin ay pupunuin niya tayo sa ating pangangailangan. Ganun po ang pangako ng Panginoon. But, eto, may kalaban. At the enemy po, no, the devil, ayaw niya tayong magkaroon ng abundant life. Kinaiinggitan niya ang mga taong masaya, masaya na namumuhay abundantly sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang devil, ang ginawa niya, first is to steal, second, to kill, and to destroy. Gusto ng kalaban na pahirapan ka. At sa pamamagitan ng kanyang three ultimate scheme, yan ang gagamitin sa atin ng kalaban para hindi natin makuha ang ninanais ng Panginoon para sa atin. Una, steal, no? The enemy will steal your joy sa mga blessing na bigay ng Panginoon. In what way po? Minsan, dahil sa sobrang kino-compare natin ang ating sarili sa iba, it steals our joy na supposed to be, blessed ka nga kung tutuusin. Kasi may blessing ka galing sa Panginoon, pero hindi. The enemy telling us lies and steal our joy in each blessing na nare-receive natin sa Panginoon. It also kills. The enemy sometimes kills our faith by telling us lies na, ay, kana lang imong nakuha. Dapat ing-ani. Dapat deserve mo yung ganto na supposed to be, by your faith, nabibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Pero dahil the lies of the enemy, na you deserve more, yan, wala. Pinapatay yung faith mo sa Panginoon. Kaya nga ngayon, nagko-question tayo, Lord, bakit naman ganto lang? Di ba? Kailangan ko ng ganto, pero ito lang yung binigay mo. Pwede rin naman na, Lord, siya yung panalangin ko. Bakit ito yung binigay mo? Mga ganon. Diba? It kills our faith in the Lord. And third, destroy. It's also destroy your trust to God. Bakit? Kasi every time we face hardship and challenges, instead of trusting the Lord, natutulungan tayo, bibigyan tayo ng wisdom, or ililid tayo, sometimes we are trusting in our own ability. Kasi hindi natin nakukuha yung mga dinidesire natin. Kaya nakalimutan ko yung term. Basta iba, taliwas, Tagalog na lang. Taliwas ang ginagawa mo sa gusto na ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga dito papasok ang poor mindset. Because the enemy is stealing something, killing us and destroying our trust in the Lord. Eto na po, may mga tao na nagkakaroon ng poor mindset. Ano ba tong poor mindset? Isa sa mga, nakikita sa taong ito na may poor mindset, ito yung fear of missing out or FOMO. Kumbaga, ito yung mga taong mahilig sa trends. Example na lang, no? Di ba nauso yung parang napansin ko sa mga friends ko dito sa Davao, nauso yung on. Parang picture on. Tapos ngayon, siyempre, since nauso, nakula ka naman talaga sanang budget for that, or may bago ka namang sapatos, yun nga lang, Nike lang ang tatak, hindi on cloud, napabili ka ngayon, swipe nga ngayon, yung sinabi ni Ate Noemi, swipe dito, ano pa yun, yung isa, Billy's, basta yung mga online, ayan, may kakilala kong ganyan, nalubog sa utang sa online. Kasi nga, the fear of missing out na hindi sila belong in this society or hindi sila belong sa kanilang peers pag wala silang gantong bagay. No? Ito, another thing about having a poor mindset is things rich are evil. Ang paningin nila sa mga mayayaman, masasamang tao. Mostly, they tend to judge others just to justify their situation. For example na lang,
No, mayaman. Ito, sino yung mga di ba pag makakita tayong mga politika na parang dati, mga politician rather, dati hindi naman sila ganun kayaman, tapos eventually nung pasok nila sa politika, yumaman sila. So, guilty ako doon na may something wrong. There's something evil in there. So yun, yung parang nakikita natin, kaya lang naman siya yumaman kasi ganito, illegal yung ginagawa niya. Kaya lang naman siya yumaman kasi hindi maganda yung ginagawa niya. Ganyan. Then sometimes, kahit pa naman mabuti yung taong iyon, pero dahil naiinggit ka, you tend to judge them kasi nga, wala kang mga bagay na kung anong meron sila. Ayan. And then also, next natin, ang mga poor mindset people daw po are constantly complaining. Lord, sakit. So, reklamo daw to sila, nagreklamo sa lahat ng bagay. 'Di ba? Makikita natin yung flood control. Grabe ang complaint sa Facebook, sa flood control. Grabe. Natin na ang mga Pilipino, complain sila ng complain na ninanakawan sila ng ganito, dahil dito kulang ang budget, blah, 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 kung ano-anong binibintang nila. Pero sa totoo lang, tayo lang din po naman may kasalanan. Bakit? Binoto natin sila. No? So, break even lang. And then number 4, poor mindset people are afraid of investing. Ayan, they tend to box themselves sa kung anong meron lang sila. At ako, to be honest, parang somewhat guilty rin ako nito. Na oo nga, Lord, takot ako kasi mawalan ng pera. Kasi sa totoo lang po, investing is really a risk. Pangit mang pakinggan, pero ang sinasabi ng iba, sugal yan, na hindi ka sure kung magiging successful o hindi. Kasi ang business po or investing is a form of trial and error. Kung sumakses ka, praise God. Pero kung hindi, praise God pa rin talaga dapat. And mostly, tayo mga Pilipino, we are afraid to invest to ourselves. Hindi investment po ng pananamit para formado kang tanawon, dili. Investing of developing yourself. Doon po, yan po yung isa sa mga reason kung bakit marami daw po ang mga Pilipino na poor when it comes to financial literacy. Because they box themselves na, okay na to, okay lang ako dito, hindi na sila naglo-learning. And mind you po, na may kakilala ako. Actually, nauna ako sa company. Tapos saka lang siya. At tong taong to, parang totoy-totoy lang noon. As in, totoy-totoy lang. Tapos parang ako pa yung nag-encourage sa kanya, na ganito, ganyan. Pero alam po, yung taong ito, as years goes by, after 10 years, tong totoy-totoy, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, because he doesn't box himself into learning and improving himself. He invests himself in learning how to do this, how the trend goes when it comes to financial literacy, no? Ganon. Kaya, oo nga, buti na lang nakilala ko tong taong to, nakasama ko siya sa trabaho, and I was also inspired by him. Kasi tong taong ito, talaga siya, mahirap lang talaga sila. At umasa lang siya, nung nagka-college siya, umasa lang siya sa mga scholarship. At nagtatrabaho, working student siya. Then ngayon, I would tell na he is indeed abundant in life. And last, fear of change. Ayan, takot sa pagbabago. Konting changes lang sa sistema. Reklamo na ng reklamo. Improvement lang na dapat natin gawin. Hindi pwede kasi sanay na kami dito. Kininadwa mong kinadakan. Dili na, pwede na mausab. And ganun po ang nangyari kay Nokia. Dahil sa takot nila na magbago, i-level up ang kanilang cellphones. Ano nangyari sa kanila? For how many years? Wala, bagsak. At ngayon, hindi na po natin masyadong naririnig sa Nokia. Pero ang namayagpag, si Apple, si Samsung, at talagang humabol sila sa trend. And changes po, is the only constant in this life.
consistent po ang changes. Hindi po pwede na, for example, si Pablo, no? Hindi habang buhay baby si Pablo. Magbabago siya, magmamature siya, eventually lalaki siya. At yun po ang sinasaksak sa atin ng kalaban, kaya ang buhay ng bawat isa sa atin ay murang hirap na hirap, hikahos na makuha at ma-experience natin ang abundance life. And what is the way out from this poor mindset into abundant one? Ready na ba lahat? Amen. So, abundant mindset or rich mindset ay number 1, meron silang genuinely trust. They are genuinely trusting the Lord. Yes, as John 10:11, no, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for a sheep. So, ang Ginoo daw po, as a good shepherd, di ba? Sa John 10, he promised us, He give us the abundant life. And sa pagka-11, He is our shepherd, and the good shepherd lay down His life for His sheep. Kung pakamatyan ka sa Ginoo para mataga ang kag-abunda o ma-abundance in life. At gikamatyan ka sa Ginoo para mahatagan ka na dili kalisod, kundi kahiyahay sa iyang presensya. Kaya nga, genuinely means totoo. At dapat, sa ginawa ng Panginoon, na in-accept mo na si Jesus, alam mo na ang ginawa niya sa buhay mo, dapat, totoo ka nang magtitiwala sa Panginoon. Question, totoo ka ba talaga nagtitiwala kay Lord? As His shepherd? Kasi as shepherd po, no, siya po yung nag-aalaga sa mga tupa. Tama po ba? Yes. At pag nag-alaga po siya sa tupa, talagang ang mga shepherd, no, totoong shepherd, kapag yung tupa napahamak, talagang ibubuwis nila ang buhay nila just to save that flock. To the extent, like David, before pa siya naging king, di ba, shepherd siya. Di ba, nakipaglaban siya sa bear, nakipaglaban siya sa lion, just to save the flock, his flocks, yung mga sheep niya. So, ganun po ang Panginoon. No? Binigay niya ang buhay niya para at least maramdaman natin yung abundance. Kasi ang abundance po, manggagaling lang sa Ama niya. At kung hindi po siya namatay at hindi po siya nabuhay, paano mo mararamdaman ang tunay na abundance? Amen? So, as Jeremiah 17:7-8, no? Ang sabi dito is, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like tree planted by the waters and send up its root by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green. And is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. So, trusting the Lord po daw sa buhay natin, sabi ni Jeremiah dito, is para daw tayong puno na nakatanim sa tabi ng batis. Na yung ugat natin, no, kumbaga, ang ugat natin ay naka-attach malapit sa stream. At ganun po ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi sa totoo lang po, pag once na we put our trust in the Lord, hindi ka talaga mawawalan. Hindi ka mauubusan. And many of our testimony that I heard who trust their life to the Lord, hindi nga naman talaga naubusan. Kahit those times na parang paubos, parang wala nang pag-asa, pero binibigyan ni Lord ng new doors, new opportunities, para magawa at maging successful sila. Sample na natin, dito, testimony nung nakaraan. Hindi na ako magbabanggit ng name, ha? Di ba? Estudyante, nawala ng scholarship. O ngayon, board passer na. Ganon, kasi nag-trust lang kay Lord. No? Meron din, nawala ng trabaho, nawala ng client.
Di ba, ang sakit kasi nanay to. Nanay to. Siyempre, kailangan may suporta, may sinusuportahan siya. May ano yung sinabi niya? Na si Bill, na si Ju, na si Judith, di ba? Ang hirap na mawalan ng trabaho, mawalan ka ng kliyente. Pero this woman trusted the Lord. Then the Lord opens new opportunity. Never silang naubusan. Never silang nagkulang. At sa totoo lang, their life flourish. Why? Kasi makikita mo sa buhay nila, nakikita mo na kahit pa man na nagkaroon sila ng drought, no, they still bear fruit. And that fruit, no, napapasa, nasi-share pa talaga sa ibang tao. So, amen? Okay, number 2. Paano magkaroon ng abundant life or abundant mindset? Number 2 is to study and meditate on God's Word. Ito, isa sa mga paborito kong verse, Joshua 1:8. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that may be careful to do according to all what is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Etong book po na to, no, ang Joshua, ito yung time na pa-enter na sila sa Promised Land. At patay na po dito si Moses. At syempre, no, si Moses ang leader before, nawalan na. So, the Israelites are losing hope. Hala, wala na tayong leader. Paano nang gagawin natin? Pero may inassign na bago si Lord, which is si Joshua. At binaba ni Lord ang mensaheng ito kay Joshua na hindi, huwag kayong mag-worry. I already give you the book of law. Sundin mo to, basahin mo to, i-meditate mo to, i-practice mo ito. And ang pangako ni Lord sa kanila, prosperous and good success. That's how powerful the Lord is. Ang pagsalita ng Panginoon, no, magbibigay sa iyo ng prosperous life and success. Not just in the means of money. Kasi sa totoo lang po, hindi mo alam ang Word of God. Madali ka lang talaga madi-deceive. Kung hindi mo alam ang Word of God, mahihirapan ka talaga. At kung hindi mo alam ang Word of God, saan-saan ka makikinig. And instead, no, nakinig ka na sa iba, hindi mo pinaniwalaan o hindi mo prinactice, yung success na sana nag-aantay sa'yo, hindi mo makuha-kuha. And the true success po, again, hindi lang po siya in aspeto of money. It can be your study, your career, yung pakikipagkapwa-tao mo, your ministry, no, your mission, your mission to God, our mission sa iyo ni Lord, at even to your love life. Yes, may mga salita po or may mga mensahe po dito ang Panginoon patungkol sa pakikipagrelasyon mo sa partner mo. At may sinabi rin po dito ng Panginoon, no, ikaw as single, kung ano din dapat mong gawin. At through that, no, true to His Word, ginaguide ka sa marriage life mo, ginaguide ka sa study mo, no? Indeed, paunti-unti, it gives you success. And true to His Word, no, it directs us to do things or refraining us from wrong decision and wrongdoings. Na kung saan, nalilid tayo into pain, wasted time, wasted effort, and even wasted money. Yung example ko kanina, single. Sabi ni Lord, wait. Ha? Wait lang ha, anak. Hindi ka, nag-aaral ka pa, wait lang. No? Sabi din ni Lord, sa Corinthians, ikaw kung single ka, use your time, your effort, your energy to serve Him. Mag-perform ka muna, mag-matured ka muna. No? Pero hindi ka nag-seek talaga kay Lord. Hindi mo prinactice yung kanyang sinabi. Kaya tuloy, hindi mo alam kung anong
At ano pala dapat nang gawin? So makikinig ka na sa iba. Makikinig ka na sa society. Ay, ito yung trend. So gayahin natin. Natawa ko ngayon, no? Ang word, meron na palang word ngayon. Ano yun? Situation na. Ay, situationship. Ano yun? Lahi na dyan, no? Pag tigulang na dyan ka ba? Di dyan ka ka-relate. So nagulat ako, may ganong word, situationship? Pero yung situationship pala, sa mga karaang tao din na pareha na ako, kaya ako, consider naman ako, medyo karaan na dyan ko. No? Ang situationship pala is para siyang MU. Murag uyab, na murag dili. Ana daw di ay. Depende sa sitwasyon. Kita, pero kung ano, dili. Ana. So, yun. So yun nga. Because of that, hindi mo alam yung word, hindi ka nag-study ng word, nagkamali ka ngayon. And supposed to be, no, ang marriage po, yung pagsasama ng dalawang tao, ginawa po yan ng Panginoon para hindi pahirapan ang isa't isa. Para hindi i-torment ang isa't isa, kundi magtutulungan sila. Kaya nga sabi ni Jesus sa Genesis, ni God, kay Adam sa Genesis, no, siya yung magiging Ezer mo o yung helper mo. Kasi pagtutulungan ninyo para sumakses ang buhay, no? Hindi para i-drag ang isa't isa into a great turmoil and discouragement and disappointment in life. Kaya nga, dapat talaga study and meditate the Word of God. Bakit? Again, miski sa trabaho mo or sa business mo, if you have the Word of God, it really leads you into success. And to be honest po, no, ako, nag-work man ako sa Christian company. And many times, nakakapakinig talaga ako ng testimony ng aming boss. Magaling yun. Kasi parang kabisado yung Bible. Sasabi lang yun, meron yung sa gilid na assistant mag-type. Sasabi lang yun ng verse. Tapos lalabas na. Kaso lang basa-basa. Alam niya, ganun siya katindi, ganun niya kalab ang Word of God that she study it not just in day but in night and even in lunchtime. Na ini-impose niya rin kami sa company namin to read the Word of God. Bakit? Yun yung nagbigay ng success sa kanya. Word of God. Lahat ng sinabi ng Panginoon, pina-follow niya. At to be honest po, naging beneficiary po ako noon. Pero, lahat naman is working on process, no? Talaga may mga ups and downs. Pero pag once you follow the Word of God, definitely, yan yung promise ni Lord sa atin. A good future. No? So claim it, guys. Okay? So number 3. Yan. Mabilis lang tayo, no? Number 3, obey and serve. So sinabi kanina, di ba? Doon sa verse kanina, na so that you may be careful to do according to all that is written in it. So, to do means to obey. And to do means also to serve our Lord. Kaya nga sinabi rin Job 36:11, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. And this verse ay sinabi ito sa Job ni Elihu. Si Elihu po, siya yung parang nag-rebuke kay Job at sa kanyang mga kaibigan. At for sure, some of you already know the story of Job. Si Job po ay isang mayaman. Pero tines siya ni Lord. At pinatunayan ni Lord na itong si Job na to ay alagad talaga ng Panginoon. And the story was, Job lost everything. His wealth, his livestock, his children namatay, and even his wife iniwanan siya. At hindi lang yun, nawala din yung dangal ni Job. Yung dignity niya. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng sakit. Ikaw pa naman parang bulutong. No? Murag chicken pox. Siya na, imong buong lawas na. Tapos dili siya chicken pox. Ang chicken pox, dili man na sakit, no?
Pero kani siya, sakit kaayo. Murag boil na, dili siya kabalo ko, asa mo, hapa ba siya mo, ano ba siya, kay sakit as in pain siya. And despite of that, no, he still remained in the presence of God. Though, dumating sa part ng buhay niya, o sa oras ng buhay niya, parang, nagda-doubt na siya kay Lord. Lord, ano ba to? Nagko-question na siya kay Lord kasi naman yung sulsul ng 3 kaibigan niya. Kaya ganun. Pero dumating si Elihu, sinabi niya ito. Sinabi ni Elihu to, if you obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and in their years in contentment. And Job listened, obey, and serve God's message. Kaya nga po, by listening, by obeying, and serving the Word of God, this is what makes our life fulfilled. Lumalago tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At hindi lang yun, natututo tayong makontento. At alam niyo po, ang nangyari sa buhay ni Job, after everything, no, the Lord multiplied his wealth, his livestock, and even his family. Lahat ng nawala kay Job, binalik ni Lord at dinoble o triniple or kung ilang pang tupi ang ginawa ni Lord. And sa 35 existence ko din po sa 35 na, sinabi ko na edad ko. Sa 35 years of existence ko na dito sa mundo, talagang wala pa akong nakita na taong naghihirap, nalungkot, o naghihikahos na sumusunod sa Panginoon at nagsiserve sa Panginoon. Pero meron akong nakita, yung tumalikod kay Lord. Talagang ang sakit na nangyari sa buhay nila. But, huwag kayong mag-alala. Kasi po si Lord is a God of many chances. Graceful po si Lord. Balik ka lang sa Kanya kung nalayo ka kay Lord. Balik ka lang sa Kanya. Kasi si Lord tatanggapin ka naman niya. Ha? Kaya wag mawala ng loob. Okay? Kasi, tingnan mo, di ba ang mga Israelites? No? Di ba ang mga Israelites? Anong ginawa nila? Di ba? Reklamo sila ng reklamo. Ito idol dito, idol doon. May Asherah, may Baal. Nagalit ng Panginoon sa kanila at definitely, the face of the Lord turned away from them. Kaya, grabe yung na-experience nila. Pero pinangako din naman sa kanila ni Lord sa 2 Chronicles 7:14, na if my people who call by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. So, ganun ka-gracious si Lord. No? So, kaya wag mawala ng pag-asa ha. Pero syempre, kung nakasa presensya ka na ni Lord, na kay Lord ka na, wag ka nang umalis. Please lang. Alright? So, number 4. Okay. Number 4. Asan na yun? Okay. Number 3. Tama ba ako? 4. 4. Honoring God through your blessing. Yes po, nakinig ka na nag-trust ka na kay Lord, mineditate mo, nakinig ka sa Kanyang salita, nag-obey ka na, nag-serve ka na. Siyempre, kung sa bawat biyaya mo na natatanggap mo, you have to honor God. Okay? Kasi sa totoo lang, ang blessing po natin sa mundong ito ay galing lang din naman po sa Kanya. Okay? And as the Proverbs 3:9-11 says, no, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So grabe ang ni Lord, no? I-honor mo lang daw siya. At yung barns mo will be plenty kasi yung barns, yung mga lalagyanan, kumbaga siya, ang barns kasi, kanang storage room ng mga harvest mo, mapupuno daw yun. At yung vase mo, yung lalagyanan good ng wine sa una, kay made of animal skin, mapupuno daw yun sa sobrang dami ang pagpapala ng Panginoon. Ganun magpala ang Panginoon. Siksik-liglig umaapaw. Ika nga nila. And Coach Nice, paano namin i-honor si Lord? Ayan, yung magandang tanong. Paano
ba natin i-honor si Lord? Pwede sabihin, Lord, ino-honor kita nito, pero wala ka namang ginawa. Di ba? Siyempre, honoring is an action word. So how are we going to do with it? Okay? How to honor the Lord? First is a good steward of God's wealth. Yes, dapat po mapagkakatiwalaan po tayo sa biyaya or sa blessing or sa kayamanan ng Panginoon. Last week po nabanggit ni Coach Dave yung parable of the talents or parable of the three servant sa ibang translation, na kung saan yung dalawa naging good steward at binigyan ng pagpapala ng reward ni Lord. At yung isa na servant, binaon lang sa lupa. Instead, pagpalain siya, opposite, pinatapon siya sa lugar na madilim na kung saan may gnashing of teeth. So, ganun po yung ninanais sa atin ng Panginoon. Maging mabuting katiwala tayo sa yaman na binigay sa atin. No? Hindi lang siya para ipanghambog, ipamalit. Ito, trending ngayon ito naman sa Facebook. Mahilig ako sa trending, no? Trending na naman ngayon. I'm not against of someone, no? Pero nakita ko, ang dami nilang kotse. Ewan ko kung nakita niyo na yung video. Tapos tinatanong yung nagagamit niyo pa ba yan? Hindi. Ang saan man yung mga kotse, na palit, mga kotse. Di ba para sakyan, gamiton. Para kung madala ka sa asa na lugar. Unta, nagpalit na siya tarak-tarak. Kaya pa-display raman di ay. Di ba? So, it makes us question, really? Is this the way the Lord is teaching us to be a good steward of His wealth? Magpalit lang tag mga butang para ipanghambog. O gamiton nato ang mga butang or mga blessings sa Ginoo para ihatag kahimayaan sa iyang ngalan. Ipangtabang sa mga nahinanglan. Ang gusto sa Ginoo para sa atua. The reason why we receive the blessing of the Lord, because we are made by the Lord to be the channel of blessing. Dili, the pail of blessing, na sa loon lang nimo tanan. Channel ka, muagi sa imuha, para ma-bless po ang uban. Para makailap po ang uban sa Ginoo. Makatagamtan po abundance ang uban, gikan sa imuha. Kay kana man jud ang promise sa Ginoo para sa atua. Unfortunately, people still don't know the Word of God. Many of people don't have the relationship with God. Bakit? Kasi wala namang taong nagsishare. Tapos, ang mga pastor, hindi lahat. Hindi lahat. Ang mga pastor, yung ibang pastor, naghihirap. Walang makain, walang sa pangpaaral sa anak nila. Kaya nga yun yung naging, share ko lang, yun yung naging inspiration ni Bo Sanchez. Yung sa kanyang mga investment, sa mga na parang a good steward of wealth. Kasi during that time, yung nag-aaral daw siya, may mga nakasabayan siyang pastor. Kasi yung time na yun, single pa siya. So okay lang na murag 500 lang ata ba to ang allowance? For the month na to siya for the month. So ang ubang pastor daw dito, amahan, inahan, syempre may mga anak, may pamilya. At mind you, 500 pesos kasya sa isang buwan. Allowance nga lang yan ng estudyante, 1 week ng high school. Kasi ng college ngayon, parang 1,000 ata, times 2. Yun yung naririnig ko lang. So, imagine that. Paano mai-spread ang word of God kung mismo yung mga workers, hindi tayo marunong magpala din sa kanila. Okay? Then, B, how to honor the Lord. Be generous in giving. Yes. Generous in giving po, as written in Malachi 3:10, is through tithing and first fruit. And nakakatuwa po, na-learn ko lang din. Sa Old Testament po, tinuturo ang tithing, the 10%, ganyan. Pero sa New Testament, eto nagkaroon pa kami ng, hindi naman
totaling argument, small argument, na dapat bukal daw po sa puso. Yung like parable of the 2 coins, hindi pala parable. Yung woman na nagbigay yung widow na nagbigay ng 2 coins. Pero, anong sinabi doon? Binigay niya yung lahat sa kanya. Ganon ka-radical ang teaching of giving and tithing sa Old Testament. Kasi sa totoo lang, kung mababasa niyo yung Acts, ang mga taong naniwala at nagsunod sa Panginoon, pinagbebenta ang kanilang mga kayamanan, mga lupa, ari-arian, para i-donate sa simbahan for the expansion of kingdom. Pero sa atin, 10% lang. Minsan, hindi pa natin nabibigay. Pero okay lang. Kasi still, the Lord will be the one to convict us kung ano ba talaga yung sa puso nyo. Okay? Disclaimer lang, hindi ko po minamaliit kung hindi kayo makapagbigay. Okay lang po yun. Kasi si Lord rin naman talaga dapat ang mangusap sa inyo kung ano yung ibibigay nyo. Okay? Ano lang to? Example lang naman to yung akin. Okay? First fruit, itong pinakamahirap. First fruit. Kasi kung pag sinabi mong first fruit, kung nagtatrabaho daw ikaw, first month of your salary, ibibigay mo taon-taon kay Lord. Ang bigat, no? Pero yun yung sabi, ibigay mo yung first fruit. You said before, sa Israelites, during sa kanilang time, yung first crop nila, i-donate nila sa simbahan. Ganun po ang pagbibigay generously. But then again, hindi lang po ang pagbibigay is naka-evolve sa simbahan. You can also help the needy through that. As written nga sa Acts 4:34, yung nangyari sa kanila because of their radical giving, there was not a needy person among them, for as many as were owners of the land or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. So, generous giving po is also your way to help the needs. Like what I have said kanina, because doon din yung reason kung bakit grabe din yung expansion ng kingdom of God. At I believe, hindi po yun dahil na-convict sila ng mga apostles at hindi dahil dahil sa preaching nila, kundi nangusap talaga ang Panginoon sa kanila. Alright? So, letter C naman inoong ko, about honoring, how to honor the Lord, save and invest for the future. Yes po, importante rin po ang savings. Kaya nga, Lord, kaya ko ani. Kaya wala ako'y savings. But I prayed, na na ako ni siya. Kanang mahinay-hinay. Okay? First, napaisip ako, save and invest for the future. Then, napaisip ko, di ba sabi ng Bible, Lord, do not worry about tomorrow. So, bakit pa kailangan mag-save? Hindi mo naman pala, di ba? May ganun akong question ko minsan yung sarili ko share ko, question. So, pinuntahan ko yung verse, binasa ko. Matthew 6:34. Therefore, do not worry, kasi di ba 6:33, seek first the kingdom of God, His righteousness, and everything will be added unto you. Tapos pagka 6:34, ito yung sinabi, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. So, oo nga naman, Lord, bakit pa bakit pa mag-save at mag-invest? Kasi mo naman today. Di ba? Hindi ko na kailangan mag-worry tomorrow. Ang bibigyan mo ako. Pero sinabi sa akin ni Lord, Nak, basahin mo ulit. Worry. Worry about sa bukas. Hindi ko naman sinabi, huwag kang mag-save. Huwag kang mag-worry. Yun pala yun. Ay, okay, Lord. Huwag akong mag-worry. Bakit po? Kasi saving po is also a teaching na sinabi din sa atin ng Panginoon. Kasi na-remember ko, ayaw nga. Remember niyo yung story ni Joseph the Dreamer? Di ba? For 7 years, nagkaroon siya ng dream. 7 years of abundance and 7 years of famine.
So anong sinabi? Parang sa dream ni Lord, message sa kanya, mag-save ka during your abundant years. Kasi sa buhay natin, talagang may famine. Totoo yun. Ako na-experience ko yun. No? May famine. May mga time sa buhay mo na hindi ka laging abundantly blessed. May pagkakataon na ito lang. May pagkakataon na ito. Pero since you have the savings, no? You don't have to worry about tomorrow. Kaya nga, do not worry about tomorrow. So, during that time, no, Egypt and even the Israelites was saved. Kasi nag-save si Joseph. So, saving po or investment, hindi siya masama. It's also a God's way for us to expand our territory, to expand our wealth for His kingdom. Kaya nga, na-remember ko, no, yung kwento ng langgam. Hindi yung lumilipad ha, yung nagakamang amigas. Okay? Sa Proverbs 6:6-8. Go to the ant, you sluggard, consider her ways, and be wise. Without having any chief, officer, or ruler, she prepare her bread in summer and gathers her food in harvest. Yes po, ang mga langgam masisipag. At yung kasipagan nila, nag-iipon po sila. Kasi not all the time, maganda yung season ng buhay natin. At the same with sa langgam. Pansin nyo ngayon, ngayong mga season na to, sa balay na mo, daghan na pag amigas. Mabili lang ni mo ang pagkaon diha or tinapay, pila ka oras or minuto lang gani. No, daghan amigas, nagtuyok-tuyok ka na. Pero may time din na kapag may iniwan ka din dyan, wala na yung mga langgam. Meron man, isa-isa lang, padalawa-dalawa lang, ganyan. Kasi nakapag-ipon na sila ng enough food for the season na tag-ulan. Siyempre, kapag lalabas silang tag-ulan, malamang mamamatay sila. Pero hindi, nag-ipon sila, nag-impok. So during those season, or malamig na season na hindi rin nila kaya, tago na yan sila sa ilalim kung saan sila nakatira. And they have food. So saving is very important. Important to us. And the same way, sa investment, balik tayo sa parable of talents. No? Yung good steward, ini-invest yung mga yaman na binigay sa kanila. So, as a learning learning din sa akin na, o nga Lord, miski ginagmay, mag-save na jud ko. Amen? Okay, letter D. How to honor, nakalimutan ko tuloy, wait lang. How to honor God through your blessing. Letter D is cultivating of heart of gratitude. Yes. Para po ma-honor natin ang Panginoon, we have to have that heart of gratitude. Diba naturo na yan dito sa atin previously ni Pastor? Heart na mapasalamaton. In all our ways, we have to give thanks to the Lord. Kaya nga sinabi ito ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus of you. Sa tanang higayon, magpasalamat jud ta sa Ginoo. Miski sa gamay o sa kadako na atong madawatan, miski naa or wala tay madawatan, magpasalamat ta sa Ginoo. And be mind you po, no, honoring our God through our wealth is also includes those times na walang-wala ka. You have to honor Him na kahit pa man na, kumbaga parang sabi mo, piso na lang ang laman ng bulsa mo, ibibigay mo pa. Kasi you trust the Lord, you honor Him everything na meron ka. And giving thanks sa tanang na nadawatan mo before. That's the way of honoring the Lord. And to be honest po, no, doon ko din na-realize na, Lord, sa tanang na among ginahatag, or sa tanang among nahatag, nabalik sa imuha, though hindi ko man siya na-receive, na
kumbaga pack, 10 pack, nabalik ni Lord na 10 times, 100 times. Pero yung alam mo na safe ka, wala kang sakit, no, masaya ka with your family, it's also a blessing that we have to give thanks to the Lord. And may nangyari din nga dito sa simbahan, na kasi 'di ba ito is parang sister company ng company ng pinagtatrabahuhan ko. So binigay yung bill. Ito yung bill mo nung water bill. So pagkakita ko, talaga naluha ako. As in, naluha ako. Lord, anong gagawin ko? Tulungan mo kami. Ang laki po ng bill kasi nga magkaroon ng leaking. So Lord, anong gagawin ko? How can I honor you with this? So I prayed, I cried, pero hindi ko na pinakita. And give thanks to them as well. I thank you, Lord, kasi kung binibigyan mo kami ng gantong challenge as sa simbahan namin or sa amin, as pamilya namin, alam ko, ipapakita mo na naman yung miracle mo. I honor Him. Even yun nga, utang yun Siyempre, kailangan mo bayaran, bill yun I honor Him. So sa utang, I honor you, Lord. Sa ng simbahan. So yun na. Alam niyo po, no? Grabe si Lord gumalaw. Kasi may nakausap ako kahapon. So kamusta na kayo dyan sa simbahan? Ganyan-ganyan kwento ko. Ito nga po kasi, hindi ko naman sinasadya, no? Ito nga po, we have the big challenge na naman. Kailangan namin bayaran yung tubig, ganito kalaki. Ha, talaga? O sige, magpapadala ako. Praise God! So, wala. Hindi ko naman sinabi na tulungan mo naman kami. Uy, mag-donate ka naman kasi kailangan, ito yung problema namin. Hindi ko talaga, nag-share lang ako. Pero sa Lord, I think the Lord was the one who spoke to that person to answer our struggles or this church struggle or our struggle as a family as well. Kaya nga naniniwala ako nung sinasabi na if God's will, it's God's bill. Yes, if the Lord will, for example, if the Lord wills na mawalan ka ng trabaho, huwag kang mag-alala. Kasi sagot ka ni Lord, bilyan ni Lord. Kung si Lord, kung dumaan ka sa sakit, hospital ka, huwag ka pa rin mag-worry. Babayaran niya ni Lord. Then ako, witness ako sa nangyari sa pamangkin nila Ma'am Joyce, saka Ma'am Diba? If God's will, it's God's bill. Sa study mo, huwag ka mag-worry. Kasi kung will ni Lord patapusin ka, papatapusin ka niya. Sa kasal, yan, sa mga nagsasama dyan na gustong makasal na, huwag ka rin mag-alala. Kasi if God's will, definitely God's gonna pay all your bills. Amen? Okay. Sige, last sa point sa ating honoring. Contentment. Ay. Ako, boom! Sakit din ito. Contentment. Ito sinabi to ni Paul kay Timothy. 1 Timothy 6:6. But godliness with contentment is great gain. Yes, Lord. For we brought nothing into this world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Amen. Okay? The Lord, even kasi, di ba, kay Job, binigyan siya, your years will be content. Sinabi ni Elihu. So, ito naman ni Paul, contentment. Definitely po, binibigyan tayo ni Lord ng pusong makontento. And by allowing that, yung sa atin ni Lord na makontento is also our way of honoring Him. Sa totoo lang po, ang pagbibigay sa atin ni Lord is sufficient. Hindi naman siya nagkukulang Pero iniisip natin nagkukulang. Bakit? Kasi hindi po tayo nakokontento. Feeling natin kulang pa rin ang binibigay ni Lord. Kaya nga, di ba, paano tayo tinuruan ni Jesus manalangin? Sa panalangin na tinuro ni Lord, di ba? Give us our daily bread. Adlaw-adlaw. Hindi sinabi doon ni Lord, give us a 1 month bread.
1 year, 'di ba? A daily bread. Kasi gusto ni Lord, no? Tawagin mo siya, mangayo ka sa iyaha, i-honor mo siya, at kung anong ibigay niya, maging kontento ka din. Because contentment is like allowing yourself to live in peace with joy and be excited of God's sufficiency sa buhay mo. And ang background po ni Paul, before siya naging Paul, Saul siya. Teacher po siya at hindi po siya naghihirap. Pero nung nakilala niya si Lord, grabe ang pinagdaanan niya. May dumaan din sa buhay niya na wala siyang makain. At pero din dumaan sa buhay niya na marami siyang nakain. Dumadaan sa buhay niya na okay siya, dumaan din sa buhay na hindi siya okay. Nakulong siya, muntik siyang ipapatay, ganyan. Pero, contentment is a key for us to have that great gain that comes from the Lord. Kasi if you don't be contented on your life, definitely hindi mo i-honor si Lord. Hindi ka magiging mapasalamaton sa iyaha. Kung hindi ka rin contented sa buhay mo, no? Instead of seeking Him, ano pa man mag-seek pa ko anid, dili man niya mahatag ang fulfillment na gusto nako kining kinabuhia. Ngano man ako mag-serve kung ani lang man di ay ang kinabuhi. So be contented sa kung ano ang ibigay ni Lord sa buhay mo. Magpasalamaton gyapon ka, mag-praise gyapon ka, mag-seek gyapon ka, magkanta gyapon ka sa Ginoo. Miski pa ang imong kinabuhi sa una, beef steak ang imong sudan, karon tinapa na lang, pero magpasalamaton gyapon ka, makontento gyapon ka. Ngano man, kay ikaw na kay nakaunti na pa ang uban. Ang uban gani pagpag kabalo mo sa pagpag. Katong sa Manila, na-feature na pagpag kanang mga pagkaon gikan sa mga fast food chain. Ginatikom na nila sa mga basurero sa gawas. Tapos pagpagon lang nila para matanggal ang unsay nadpilit anang kanon, tapos prituhon, dan kaunon pod nila. See? Ikaw tinapa, at least from the can. Di ba? Not from the trash can, from the can. So, be thankful and be contented for what you have. And contented people seek the source po, not the resources. Ang mga taong nakokontento sa buhay, sinisik lang nilang isa, si Lord lang. Kasi alam niya ipo-provide. At yung mga kailangan ko ibibigay ni Lord. Even some of my wants, ibibigay yan ni Lord. Pero yung mga taong hindi makontento, hindi. Sick yan sila ng sick kung saan sila magkwarta, mag-resources. Na sila. And, eto nakuha ko din to para sa isang preaching. Contentment daw po, contentment is freeing yourself from comparing or comparison or comparing yourself to other. Pag matuto ka ng makontento sa buhay mo at kung anong meron ka, at nagtitiwala ka sa Panginoon, at yung pace mo sa buhay mo, pinagtitiwalaan mo ang Panginoon na, sige, tinapa lang sa kakaroon. Kaya next time, vegetables na pod. Diba? Hindi mo kino-compare, ay, mayo pa sila. Hindi mo na minamind, ikino-compare ang sarili mo. Mayo pa sila, may sasakyan. Mayo pa sila, nanay balay. Kasi sa totoo lang, as C.S. Lewis says, comparison is the thief of joy. Comparing yourself to others is like you're allowing the thief to go inside your heart at tanggalin ang saya sa puso mo. Sino naniniwala dito ng ganun? Yes, kasi ako personally na-experience ko to. Yung na-compare ko yung sarili ko sa mga kabatch ko. Wow, nandun na sila. Nandito ako. Mga ganun. Tapos ma-compare ko yung kabatch ko din ng mga kamag-anak ko.
ano na sila, may mga investment na sila. Ako, pero the Lord tells me, nice, don't compare yourself to them. Because the abundant, my abundance, wait ka lang, makukuha mo yan. Amen? So, the Lord wanted us to have the abundance life. Kaya nga, again, mismo siya, Jesus came and offered His life to have that, for us to have that abundance in His perfectness. And that abundance po, huwag po sana nating i-box sa pera lang. But that abundance, in the terms of your faith towards the Lord, will lead you to your salvation and success, not just in this earth, but success in eternal life. Kasi sa eternal life po, wala nang paghihirap. As sinishare ni Pastor, ano yun? Path of gold. Yung lalakaran mo, ginto. Tama ba? Ginto. So, ganun kayaman ang Panginoon internally. Kaya mga kapatid, wag mong ibuhos ang oras mo, kakahanap ng abundance mo sa buhay dito sa lupa. Ibuhos mo ang oras mo, ang effort mo, ang buhay mo para hanapin ang abundance na nag-aantay eternally, which is ang Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan pa natin ang Panginoon. Because Jesus, again, came in this world to give us abundance, not just in this world, but in eternal life. So, tapos na po ako, As I wrap this from poor to abundance, hindi ko maipapangako sa inyo na yayaman kayo dito when it comes to your finances. Pero ang mapapangako ko lang sa inyo, na yayaman kayo sa salita ng Panginoon na maghahatid sa inyo sa success. At ang success po ng isang tao hindi po pare-pareha. May success na ito lang, may success na mas mataas, may success na ganito. Pero still, that success, pag alam mo galing yan sa Panginoon, walang kapantay na kaligayahan ang nararamdaman mo yung success na yan. Hindi lahat binigyan ng Panginoon na yumaman, maging billionaire, maging trillionaire. Pero huwag kang mag-worry. Huwag mong i-compare ang sarili mo. Kasi ang success ng buhay ay hindi lang patungkol sa pera. Mas importante ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. And claim that soon the Lord will bless you in His time. Receive that blessing. So may I ask everyone to stand? And let's pray. Yes, Lord. Lord, as your speakers, I'm not worthy to share this word. Kasi alam mo kung anong nangyayari sa buhay namin. Alam mo kung anong nangyayari sa struggles ko in life. And kung titingnan ko ito, Lord, malayo ako sa abundance. Malayo ang sitwasyon ko sa abundance. Kasi I am struggling financially. But Lord, after learning this word, despite of that struggles, financial constraints, financial debt that gives me worries, I see the abundance in you. You're a good shepherd, Lord. You gave us everything that what we need as a sheep. You direct us to the field
na kung saan nakakakain kami ng maayos, na kung saan nagiging malusog kami. At kung may panganib man, ikaw is bilang shepherd, nililigtas mo kami, nilalayo mo kami sa kapahamakan. That alone, Lord, ay dapat maging grateful na kami. Magpasalamat na kami. At to change our poor heart or poor mindset into abundant mindset. Na magpatuloy na mamuhay ng puno ng tiwala sa iyo. Minamahal ang pag-aaral ng salita mo. Sinusunod ang bawat direction or instruction mo. And allowing ourselves to serve you for the kingdom expansion. To reach the unreachable, lalong-lalo na ng salita mo. Lord, we also praying for all of us right now to give us the heart of gratitude. Gratitude that in every way we give thanks to your instruction. And also, Lord, allow us to honor you sa mga biyayang binibigay mo sa amin. Maliit man o malaki, Panginoon, mabigay namin kung ano ang nararapat na sa iyo, kung ano ang nararapat na kailangan namin ibalik sa iyo, pagkat ikaw naman din, Panginoon, na nagbibigay ng lahat ng ito sa amin. Patawarin mo rin kami, Lord, if sometimes we neglect to give back to you. Patawarin mo kami, Lord, if inuuna namin ang gusto ng sarili namin kaysa kung ano ang gusto mo na gawin namin. Lord, help us. Help us, Lord, to realize all of this. Help us to be a good steward of your wealth. To give and to help the needy as well, Lord. Help us as well to save for our future. Not sa security, kasi ang security lang din naman ay manggagaling sa'yo. Pero you taught us to save for us not to worry about tomorrow. Because worrying, hindi galing sa iyo yan, Panginoon. Galing yan sa kalaban para i-deceive kami na hindi kami tunay mong inaalagaan. Pero Lord, hindi. Tinuturuan mo kami sa bawat segundo ng aming buhay na magtiwala sa iyo. At ang instruction mo ang magbibigay sa amin ng future. Future na walang sino man ang makakakuha. And Lord, lastly, lead our life into contentment. Huwag mo kami hayaan tumingin sa iba, i-compare ang buhay namin sa buhay ng iba. Pagkat we are created by you uniquely. Hindi kami pare-pareha ng muka, hindi kami pare-pareha ng features. Kasi you are created as uniquely. And since we are created uniquely, we have a unique future to each other. Kaya Lord, wag mo, tanggalin mo sa puso namin of comparing ourselves to others. Palitan mo ito ng contentment, kontento, sa piling mo, sa presensya mo, sa pagpapala mo. Tunay ngang Lord, our life is already in abundance because we have Jesus. Kaya naman Lord, hayaan mong mag-focus lang kami sa kung anong sinasabi mo. So kung ano ang plano mo.
At sa lahat ng oras, tanggapin namin ang will mo, Lord. Pagkat kung ito ang plano mo or ang will mo sa bawat isa sa amin, alam namin, may will ka rin na ililigtas mo kami. Palalayain mo kami. At payayamanin mo kami sa pagmamahal mo, sa presensya mo, and even sa lahat ng pangangailangan namin. Thank you, Lord, for this abundance. Thank you, Jesus, for your life. That's why, Lord, we always bring all the praises, adoration, thanksgiving to your name, O Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Praise God. Isa pong malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah. Before we pray for closing benediction, may I request all the new friends to go in front so that we will pray for you. I think we have here. No, sila nanay. Tara po. Palakpakan naman natin ang ating mga new friends. I think we have here. Okay, si nanay. Nanay, can you praise for sa harap nila? Palakpakan naman natin si nanay. Sige po, lay hands natin si nanay. Lord, maraming salamat sa mga bagong kaibigan, kapatid na pinapadala mo. Dalangin namin, Lord, na ma-disciple ng tama, magtuloy-tuloy sa'yo. Lord, si nanay po ay tanggapin mo. Tinatanggap ka niya ng iyong buong puso, ng kanyang buong puso at tagapagligtas. Ano man po, Panginoon, ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang mga panalangin, Lord, let your will be done po sa kanyang buhay, maging sa kanyang pamilya. Salamat, Panginoon, Lord, we are excited sa gagawin mong bagong buhay kay nanay. Makakasama namin siya maglingkod sa iyo sa simbahan mo. Thank you, Lord, we love you, we praise you in Jesus' name. Nay, makakabalik na po tayo doon. Praise God, palakpakan natin si nanay. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. And may the Lord be gracious to you. Lord, thank you for your word today. It reminds us, God, na lahat naman kami, may mga kanya-kanya kaming poor mindset, poor character, poor attitudes. Pero thank you, Lord, because you died on the cross para baguhin lahat ito, bayaran lahat ito, tapusin ang lahat ito. Lord, we are excited, Lord, sa mga bagong buhay na bibigay mo sa bawat isa. Panginoon, we pray for abundant life according to your will in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa 4th week ng series namin. Di pala masama ito, Panginoon, at ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Lord God, for the whole week, marami na naman mga testings, mga concerns, Lord, pero we believe that you will give us courage, boldness, and strength, Lord, to fight our battles every day. Lord, we pray for provision in the name of Jesus. May mga nagpe-pray dito ng pambayad ng tuition fee. Do not worry sa sinasabi ni Lord sa'yo kasi God will provide in the name of Jesus. Yung mga walang trabaho dito, sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, huwag ka mag-alala, mag-apply ka na, magnegosyo ka, kasi magpo-provide ako sa'yo in the name of Jesus. Lord, yung may mga may sakit naman dito, we pray for complete healing. Pinapagaling ka ng Diyos ngayon, even yung mga nasa online. In the name of Jesus. Lord, we asking for wisdom right now. Thank you for giving us wisdom. Lord, every week, every day, paano namin naalagaan yung wealth na binigay mo sa amin, saan namin ito i-invest, at paano ito magmumultiply. Thank you, Lord. Ingatan mo po kami, pagpalain mo po kami, at salamat din, Lord, sa simbahang ito. Dito kami natututo, dito kami nababago, at dito kami, Lord, nakakatanggap ng pagpapala. Thank you, Lord. We love you, we praise you, and we bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Praise God!
God bless po and see you next week! Praise God. So again, this coming Wednesday for our Unite Life group and also this coming Friday for our gimmick. So pwede natin invite yung ating mga friends, classmate, office mate, relatives. So invite natin sila. Our gimmick is for free. And if you want to be prayed for, just approach any of the coordinators para mapag-pray namin po kayo. Maraming salamat po and God bless.